Ito ay kwento para sa lahat naman nagkatrabaho mula sa bahay o sumasali sa mga pagpupulong gamit ang kamera dahil hindi laging sigurado kung ang nakikita ninyo sa salamin ay galing sa mundong ating ginagalawan. Noon, meron akong boss na tinatawag namin na Miss Inday. Siya ay kilala bilang matalino, mahinahon at sinasabing may matalas na paningin. Nakakapansin siya ng mga bagay na madalas ay nalalampasan ng iba. Lumipat siya upang magtrabaho sa pangunahang tanggapan ng aming kumpanya na nakatayo sa isang matandang gusali sa Mandaluyong City. Direk sa sapat ng kilalang pamilihang bayan at may nakapaligid na estasyon ng gasolina sa bakuran nito. Sa labas, maayos at makinis ang anyo nito. Tila bago pa man ito itayo. Ngunit kapag tumapak ka na sa loob, ibang-iba ang pakiramdam. Ang mga pasilyo ay mahaba at tila walang katapusan. Ang mga ilaw ay mahina at kulay dilaw na. At ang hangin ay laging malamig kahit tanghaling tapat. Ang mga bintana ay makapal ang alikabok kaya kaunting liwanag lamang ang nakakatagos. Palaging malungkot at madilim ang paligid. Kilala ang gusaling ito sa mga empleyado. Walang sino man na nagnais magtagal doon kapag gumagabi na dahil puno ito ng mga kwento na mga nakakapangilabot na pangyayari at aninong bigla na lamang lumilitaw at nawawala. Karaniwan ay pisikal at harap-harapan ang aming mga pagpupulong doon. Ngunit sa pagkakataong ito, galing pa si Miss Inday sa ibang lugar at nahuli ng kaunti. Kaya nagpasya na lamang siyang sumali gamit ang kanyang computer at camera habang siya'y nasa sasakyan pa. Sa loob ng isang malaking office, nakabukas ang malaking pampakita at camera upang makita at marinig ng lahat ang mga nag-uusap. Habang nakatingin si Miss Inday sa kanyang munting screen, napansin niya kagad ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa paligid ng mahabang mesa, malapit sa dulo kung saan mahina ang ilaw, may nakaupo na isang babae na napakahaba at napakaitim ng buhok. Halos takpan na nito ang kanyang buong muka at balikat. Nakasuot ito ng kupas na kulay abong kausuotan na tila hindi na uso ng mga panahong yun. Nagtaka naman si Miss Inday dahil wala naman siyang maalalang inanyayahan na bisita o kaya naman ay kliyente na ganun ang anyo. Akala niya bagong tauhan o kinatawan mula sa ibang kumpanya. Lalo siya nagtaka nang mapansin niyang habang lahat ay may hinahandang merienda at inumin sa kanilang harapan, ang babaeng ito ay walang kahit ano. Walang baso, walang plato, walang gamit. Dahil sa pagtataka, mabilis siya nagpadala ng mensahe sa isa naming kasamahan na nasa loob mismo ng silid. Itong kanyang itinanong, "Sino yung babaeng nasa dulong bahagi? Yung mahaba yung buhok at saka nakayuko. Bakit wala kayong inabot na pagkain o kaya inumin man lang sa kanya?" Ilang saglit lang, dumating ang reply at tila dumaan ng yelo sa buong katawan ni Miss Inday. Ang sinagot ng aming kasamahan na nanginginig pa ang mga titik, "Wala po. Walang nakaupo sa bahaging yun ng mesa. Kami-kami lang po yun nandito. Wala naman pong ibang tao." Dito na nagsimulang kumabog ng napakalakas ang dibdib ni Miss Inday. Agad niyang sinabihan ng kasamahan na lumapit at tingnan ang mismong pwestong iyon. Habang nakatingin sa kanyang screen, nakita niya kung paano tumayo yung aming kasamahan at dahan-dahang lumakad patungo sa gilid. Habang papalapit ito, dahan-dahan naglaho ang anyo ng babae. Tila hinihigop ng dilim at lumang dingding. Hanggang sa wala nang matira kundi ang walang laman na upuan at ang lumang kortina na mahinang umuugoy kahit wala namang hangin. Nang makarating yung aming kasamahan dun sa pwestong iyon, walang nakita kundi alikabok na matagal nang hindi nagagalaw. Mula noon,
Napatunayan na lamang ni Miss Inday na totoo ang mga sabi-sabi. Ang kanyang paningin ay talagang nakakakita ng mga bagay na dapat ay nakatago na lamang sa nakaraan. Pagkatapos nito, hindi na muling nagpahuli pa o sumali lamang gamit ang linya kapag kailangan pumunta sa gusaling iyon. At madalas pa rin siyang magkwento na sa bawat sulok ng lumang tanggapang iyon, may mga matang nakamasid, nakikinig, at naghihintay lamang na mapansin ng sino mang may sapat na paningin upang makita sila. Ako si Maring, at ito ang kauna-unahang karanasan na nagpabago sa aking paniniwala. Mula sa pagiging walang alinlangan hanggang sa pagtibok ng puso sa bawat kaluskos. Sa aming tahanan sa bayan ng San Jose, Batangas, sa likurang bahagi kung saan nakatayo ang gripo at lugar namin sa paglalaba at pagsasampay, may nakatayong matandang puno ng balete. 5 taon na ito mula nang tumubo at lumaki ng husto. Halos 3 hakbang lamang ang layo mula sa aking pwesto kapag nagkukuskus ako ng mga nilalabhang damit. Dahil abala ako tuwing umaga, gabi lamang ang aking libreng oras. Kadalasan, nagsisimula ako kapag madilim na, kung saan ang tanging liwanag ay galing sa maliit na bombilyang kumukurap-kurap at ang liwanag ng buwan na halos hindi tumatago sa makakapal nitong sanga at ugat na nakabitin pababa na para bang matatad ng hibla ng buhok. Noong nakaraang Marso, ganun din na nangyari. Pagkatapos kumain at wala na akong ibang gawain, nagpasya akong maglaba ng mag-isa. Nagsimula ito bandang alas 7 ng gabi. Inakala kong maikli lamang ang lilipas. Ngunit sa aking pagtigil sandali upang magbasa-basa sa aking cellphone, hindi ko namalayan na lumipas na pala ang 2 oras. Alas 9 na pala at mas lalong lumawig at tumahimik ang paligid. Binuksan ko ulit ang gripo, inihanda ang mga bagong lalabahin, at inabot ang supot ng sabong panlaba na nakalagay ko lang kanina sa tabi. Ngunit bigla itong naglaho. Kanina lamang ay hawak ko pa. Nakita ko pa kung saan ko ito nilapag. Ngayon, wala na. Parang hinigop na lamang ng kadiliman. Doon ko nung naramdaman ang bigat sa hangin. Isang pakiramdam na may nakatayo mismo sa aking likuran. Napakalapit na tila narinig ko ang paghinga nito. Ngunit kapag lilingon naman ako, wala naman ako nakikitang tao, kundi ang anino lamang ng balete na tila humahaba at gumagalaw kahit walang ihip ng hangin. Dati, tinatawanan ko lamang ito at pinagsasantabi ang hinala dahil hindi naman ako naniniwala sa mga kwento-kwento ng nilalang sa gubat. Ngunit ito na ang ikalimang pagkakataon na may ganitong kakaibang pangyayari at dahan-dahan nang natutunaw ang aking pagtutol. Mula nang lumaki ang punong ito, unti-unti nagbagong lahat sa aming bahay. Simula pa noong huling bahagi ng taong 2023, napansin kong madalas na lamang nahuhulog at nababasag ang aming mga kagamitang babasagin, kahit maayos at ligtas naman ang pagkakalagay. Gabi-gabi na lamang ako nagigising ng eksaktong sa alas 4 ng madaling araw, sa oras na pinakamalalim ang katahimikan, na parang may bumubulong sa aking tenga. Tuwing binubuksan namin ang tarangkahan patungo sa labahan, nagkakagulo agad ang mga alaga at ligaw na manok sa paligid. Tumitilawak ng walang dahilan, nagtatakbuhan, habang ang mga sanga ng balete ay kumakaluskos ng malakas at parang humahampas sa hangin na tila galit. May isang gabi pa na lalong tumatak sa aking isipan. Bandang alas 10 na at huli na akong nakapagsimula dahil nakalimutan ko ang gawain. Habang nakayuko at kinukuskus ko ang mga damit, biglang nagkaroon ng matinding ingay mula sa labas. Ang mga aso ng aming kapitbahay ay sabay-sabay na tumahol ng matindi. Galit at takot ang magkahalong tunog. Nakatutok ang tingin sa direksyon ng aming bakuran.
Matagal bago sila tumigil, at habang ganun, mas lalong tumindi ang aking pakiramdam. Malinaw kong nararamdaman ang mabibigat at mababagal na ibag na umiikot at naglalakad mismo sa aking likuran. Sumusunod sa bawat galaw ko habang hindi ako makalingon dahil sa takot. Nang makaipon ako ng lakas ng loob, tumakbo ako kaagad. Isinara at kinandado ko ng mahigpit ang tarangkahan. Pinatay ang lahat ng ilaw at nagtungo na sa aking higaan. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Sa aking pagtulog, napunta ako sa isang panaginip na tila totoo. Nasa ilalim ako ng punong balete. Narinig kong mahabang halakhakan at tawang mapang-asar at mapanokso na tila sinasabing, paulit-ulit din tinatawag ang aking pangalan mula sa iba't ibang direksyon. Mahina at parang mahaplos sa aking balat. Pagkagising ko, punong-puno ng pawis at nanginginig ang aking katawan. Ibinahagi kong lahat sa aking kapatid na si Nena. Ang payo niya, ipaputol na lamang at tanggalin ng puno upang matapos na ang kaguluhan. Ngunit hanggang ngayon, puno pa rin ako ng matinding pag-aalala at pangamba. Lagi kong iniisip, ligtas ba itong gawin? Paano kung sa halip na matapos, lalo lamang magalit ang mga nilalang na maaring naninirahan doon? Paano kung bumalik sila? Mas galit, mas matapang, at mas may masahol pa silang gagawin sa amin dahil inilis namin ang kanilang tahanan. Hanggang ngayon, tuwing dadaan ako sa gilid ng bintana at nasisilayang kong balete na umuugoy-ugoy sa dilim, alam kong may mga matang nakamasid, naghihintay kung anong aming pasya, at tiyak na hindi nila ito magugustuhan. Tawagin na lamang niyo ko sa pangalang Amparo. Ang ibabahagi ko ay ang pangyayari na tumatak talaga sa aking isipan mula pa noong nakaraang Enero. 2 araw na lamang at matatapos ng aming pagsasanay sa trabaho. Nilagay kami sa munisipyo sa bayan ng Himamaylan, Negros Occidental. Isang lugar na may mahabang kasaysayan at nakatayo sa tabi ng isa sa pinakamalaki at pinakamatandang simbahang Katoliko sa buong lalawigan. Mahigit 100 taon na ang nakakalipas mula nang itayo ito. At sa harapan nito, may malawak na liwasan kung saan laging dumadaan ang prosesyon tuwing may pista. At pati na rin ang mga seremonya ng paglilibing ng halos lahat ng pamilya sa aming bayan. Kadalasan, ang aming gawain ay nasa labas lamang. Paglalakad ng malayo, paghahanap ng mga taong kailangang kausapin, at pagpapapirma ng mga dokumento. Dahil sa matinding pagod at bigat ng damdamin, napagpasyahan namin ng aking kasamang si Indang na magpahinga muna at kumain sa liwasan. Marami nagtitinda doon, mga kariton at sasakyang paninda. Bumili kami ng paboritong kakanin at merienda habang nakatayo sa tapat ng matibay na harapan ng simbahan. Habang kumakain, napuno ang aking isipan ng mga alalahanin. Malapit na kasing ang pagtatapos ng pagsasanay, kasunod ang pagtatapos sa pag-aaral, at marami pa akong pagsusulit na kailangang harapin para sa aking kinabukasan. Sa loob-loob ko, magulo ang aking paniniwala. May mga panahong buong aking tiwala sa may kapal, ngunit madalas din, puno ako ng pagdududa at kawalan ng pananalig. Marami akong dahilan kung bakit naging ganito ang aking isipan. May mga bagay na hindi ko maunawaan at may mga hinanakit na matagal nang nakabaon sa aking dibdib. Ngunit sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang matinding pangangailangan ng gabay. Kaya't iminungkahi kong pumasok sandali sa simbahan upang manalangin. Ako ang naunang humakbang papasok sa malaking pintuan. Agad na tila bumigat ang buong paligid. Ang lamig ay kakaiba.
Hindi lamang mula sa hangin, kundi tila humahaplos sa aking balat at buto. Napakatahimik, tila tinatapakan namin ang hangin. Meron namang ilang tao sa loob, mga 3 o 4 lamang. Ngunit sila'y nasa malalayong sulok at tila anino na lamang, halos hindi gumagalaw. Ang kisame ay napakataas at ang bawat tunog ay tila bumabalik-balik at humahaba. Lumuhod ako sa gitnang bahagi, habang si Indang ay nasa inahan ko. May 4 na upuan ang pagitan namin. Alam ko sa aking sarili na hindi ako perpekto at puno ako ng pagkukulang. Nakapikit ang aking mga mata at nakatiklop ang aking mga palad habang bumubulong ng pasasalamat. Para sa pagkain sa araw-araw, para sa kaligtasan ng aking mga magulang at kapatid, at para sa mga kaibigan na laging nandyan. Nang mariting ko ng bahagi ng panalangin ukol sa darating na mga pagsusulit at aking landas sa hinaharap, doon na nangyaring bagay na hindi ko malilimutan habang buhay. Sa ilalim mismo ng aking muka, halos nakadikit na sa aking tenga, biglang umalingaw-ngaw ang hagik-gik. Hindi ito malakas na sigawan, kundi isang napakalinaw at malalim na bulong ng isang lalaki na tila galing sa lalamunan na puno ng panlilibak at pangungutya. Ramdam na ramdam ko ang paghaplos ng hangin mula sa tinig nito. Parang tinatawanan nito ang bawat salitang binibitawan ko, na parang sinasabing, "Nandito ka lang kapag kailangan mo, hindi ba? Ipokrito." Sa isang iglap, tumindig ang lahat ng balahibo ko at bumilis ng husto ang tibok ng aking puso. Dali-dali kong minulat ang aking mga mata at agad na lumingon. Ang unang akala ko ay si Indang. Mahilig kasi yun sa mga biro at pangasar. Ngunit nakita ko siya sa kanyang pwesto, nakayuko at seryoso nagdarasal. Bago tumingin siya sa akin na puno ng pagtataka. Naiinis at nanginginig akong tinawag siya at sinenyasan na lumabas na kami kaagad. Habang naglalakad kami palayo sa nakakabigat na simbahan, hinirap ko siya na may halong galit at takot. "Bakit mo naman ako ginanon?" Tanong ko sa kanya ng iritado. "Bakit ka tumatawa habang nagdarasal ako? Alam mo naman seryoso ako at hindi ko kailangan ng biro sa loob ng lugar na iyon." Nanlaki ang kanyang mga mata at namutla siya sa gulat. "Amparo, hindi ako lumipat sa pwesto kahit kailan. Eh kung tatakbo man o gagalaw ako ng mabilis, tiyak naman na marinig mo ang kaluskus ko sa sahig na bato. 4 na upuan ang pagitan natin, di ba? Paano ako makakalapit ng ganong kabilis at walang katunog-tunog?" Doon ko napagtanto ang katotohanan. Walang ibang tao na malapit sa akin. Walang sino man ang nakakita o nakarinig maliban sa akin. Hanggang ngayon, tuwing maalala ko ang lamig at tinig na tila tumutukoy sa aking kahinaan, nagkakagulo ang aking isipan. Naiwan ako nagtatanong, meron nga bang ibang nakikinig? O baka naman dahil sa aking magulong paniniwala at pagiging pabaya na lumalapit lamang kapag may kailangan, doon ko narinig ang sagot na puno ng panghuhusga. Ginawa ko naman ang lahat upang maging mabuti at isang maayos na tao. Ngunit tila may mga bagay na nanatiling nakaturo sa aking pagkukulang. Umalis kami ng ligtas at walang ibang masamang nangyari. Ngunit ang bigat ay hindi na nawala. Ang lumang simbahan ay nanatiling nakatayo. Tahimik, matibay, at puno ng mga tinig na marahil hindi lahat ay galing sa langit. Sa akin, natakot na kami umihi ng madaling araw, lalo na ang layo ng CR namin. Hello guys, meron akong i-share sa inyo. Kwento to sa akin ng kaibigan ko. Shout out sa'yo. May Tande Tangko. Nanghihingi naman ako sa kanya ng permission na ikwento ko siya dito and pumayag naman siya. Kwento niya rin sa akin ulit. This is a very short
horror story. Ito na nga, imagine niyo na lang, ako si Nathan, yung kaibigan ko. Yung lola ko, syempre, medyo thunders, Bawal sila magpigil ng wiwi kasi di nila na kaya yung pigilan at saka minsan kailangan nila magwiwi. Nung nabubuhay pa yung lola ko, lagi siyang nagmamadali pag nagsi-CR. As in, sobra yung katok niya, parang ganito. Tapos grabe talaga siya kumatok. Ano ba? Syempre, minsan, hindi niya na kaya i-handle. Inaabutan na siya ng wiwi niya sa labas ng CR. And mahilig siya maki-CR sa amin. Dumating na ngayong araw, daw nawala na si Lola. At ang sakit niya ay atake sa puso. Tapos okay na, nalibing na. Mga ilang araw, biglang nagkwento yung border namin, trabaho niya sa palengke. Located ng bahay namin, mismo sa palengke. Di ba kapag sa palengke, mas active pag madaling araw kasi mas maraming namimili at saka mga fresh pa yung mga tinitinda. So yung border namin, nag-aasikaso na siya, madaling araw pa. Naligo na siya. At nag-CR siya kung saan nagsi-CR yung lola ko nung nabubuhay pa. Habang naliligo siya, sa labas daw ng pinto, meron daw katok ng katok. As in, sobrang lakas. Di ba kapag naliligo ka, tapos ganung katok, syempre, mapapasigaw ka ng sandali lang, may tao. At ayun yung sinisigaw niya. Yung CR namin, malaki yung awang sa baba. So, ito yung pinto, ito yung floor. Nakikita mo yung paa sa ilalim kapag may nakatayo. And nakita niya, nakatsinelas na pang matanda at saka matanda na yung paa. Sigaw siya ng sigaw na sandali lang, pero yung katok, tuloy-tuloy pa din. Wala raw tigil na katok. Kaya ang ginawa na niya, nagtuwalya. Tapos, binuksan yung pinto. Nung binuksan niya yung pinto, walang tao. As in, bigla daw nawala. Isipin mo, tuloy-tuloy yung katok, pero pagbukas mo, biglang walang tao. At ang hinala, baka yung lola nila, na laging katok ng katok kapag nagsi-CR na siya. Ikaw, anong gagawin mo kapag nag-CR ka ng madaling araw, tapos may katok ng katok sa pintuan? Buti na lang nakakurtina kami. Char lang. So, natakot na rin ako simula nung narinig ko yung kwento niya. At kung meron kayong horror story, pwede nyo i-share sa akin. And kung may proof, pwede nyo rin i-send. And nasa inyo na lang kung itatago yung identity nyo or hindi.